Isang malamig pang umaga, Luzon, Visayas, Mindanao, Pilipinas. Kami po ang inyong tagapagatid balita, Johnny Bañez. At Drew Nasino. Pasada Balita. At ngayon, pasadahan na natin ang detalye ng mga nagbabagang balita. Pasada Balita. Inaprubahan na ng House Committee on Ways and Means ang substitute bill ng panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pansamantalang suspindihin o bawasan ang excise tax sa langis. Kasunod na rin ito ng inihaing mosyon ni Manila Representative Rolando Valeriano sa gitna ng pagdinig ng komite na pinamumunuan naman ni Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo para aprubahan ang unnumbered substitute bill. Walang tumutol sa mosyon dahilan para umusad ang panukala upang tugunan ang panawagan ng iba't ibang sektor dala ng pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo bunsod ng nagpapatuloy na krisis sa Middle East. Patay sa substitute bill, ang emergency powers epektibo sa 6 na buwan, maliban na lamang kung papalawigin ang hindi lalagpas ng 1 taon o paiikliin sa pamamagitan ng joint resolution ng Kongreso. Ang otoridad na iginawad sa Pangulo sa ilalim ng panukala magiging epektibo lamang hanggang December 31, 2028. Pasada Balita. Mukhang 2026 ito. Diba? Kasi nasa, tingnan natin ha? 2020. 6 na buwan. 6 na buwan. 2026 ito. Kaugnay niyan, nilinaw naman ng mga kumpanya ng langis na hindi agad bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo kahit pa suspindihin o bawasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang excise tax. Ayon kay Tanya Samiliano, kinatawan ng mga independent oil companies, mayroong inventory o nakaimbak na supply. Ang mga kumpanya na nabayaran na ang kaukulang buwis bago pa ito dumating sa bansa. Dahil dito kailangan munang maubos ang mga lumang stock bago maipatupad ang mas mababang presyo na dulot nga ng tax suspension. Kinumpirma rin ng Department of Energy na ito ang kasalukuyang sistema upang maibsan ang epekto ng krisis sa Middle East. Pasada Balita. Posibleng mawala ng nasa 136 billion pesos na kita ang pamahalaan ngayong taon kung ipatutupad ang suspensyon ng excise tax sa produktong petrolyo simula Mayo. Ayon kay Finance Undersecretary Carlo Fermin Adriano, mahigit 121 billion pesos dito ang mula sa mawawalang excise tax habang 14 billion pesos naman ang mababawas sa koleksyon ng value-added tax. Nilinaw ni Yusek Adriano na ang tinatayang 136 billion pesos na revenue loss ay para lamang sa panahon mula Mayo hanggang Disyembre ng kasalukuyang taon. Aripayan niya itong lumaki kung mas maagang ipatupad ang suspensyon tulad ng sa Marso o Abril at kung patuloy na tataas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Pasada Balita. Kapit po tayo, kapit sa oras na 7 sandali makalipas po ang ika-6 na ng morning dahil epektibo na ngayong buwan ang panibagong dagdag singil ng Meralco. Batay sa abiso ng Meralco, tataas ng si 64 sentimos ang kada kilowatt hour ng kuryente sa mga kumukonsumo o katumbas ito ng dagdag na 129 pesos sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. Dagdag 193 pesos sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour, 257 pesos sa 400 kilowatt per hour, at 321 pesos sa mga kumukonsumo ng 500 per kilowatt hour. Nilinaw naman ng Meralco na ang nasabing adjustment o rate adjustment ay bunsod ng pagsipa ng generation at transmission charges at wala pong kaugnayan sa pagsipa ng presyo ng mga produktong petrolyo. Pasada Balita. Samantala, Calamity Fund maaaring gamitin sa pagtugon sa epekto ng tensyon sa Middle East. Detalye mula kay Patrol 19, Cele Ortega Bueno.
Maaaring gamitin ng gobyerno ang Calamity Fund at Contingency Fund upang tugunan ang pangangailangan ng bansa kung tatagal pa ang mataas na presyo ng produktong petrolyo dahil sa kaguluhan sa Middle East. Ito ayon kay Senate Finance Committee Chairman Senator Sherwin Gatchalian ay batay sa naging tugon ng Department of Budget and Management sa kanyang naging tanong sa isang pagdinig. Meron anyang 39 billion pesos na Calamity Fund at 13 billion pesos na Contingency Fund. Gayunman, nilinaw ni Gatchalian na kailangan muna ng deklarasyon na nasa ilalim ng economic calamity ang bansa dahil sa mataas na presyo ng produktong petrolyo bago magkaroon ng akses sa naturang pondo. Narito ang bahagi ng payag ni Senator Gatchalian. Wala tayong experience na nag-declare tayo ng state of calamity because of elevated petroleum products or petroleum prices. Pero possible siya, no? Because pag titignan natin yung batas, yung economic impact on daily lives kasama doon sa considered disruption in our daily economic activities. No? So kasama siya doon, pero wala siyang basis. So I think dapat mapag-aralan mabuti kung ano bang, what point natin pwedeng sabihin na meron ng calamity tayo because of this oil prices, no? So that is something that we need to study very carefully. Ang punto ko lang is may access tayo sa pondo. Aminado si Gatchalian na kung gagamitin ang Calamity Fund ay dapat pa rin itong i-replenish dahil posibleng may kalamidad pang pumasok sa bansa. Sinabi ng senador na kasama sa Calamity Fund para ngayong 2026 ang pagtugon sa mga sinalanta ng bagyong Tino, Uwan at Lindol sa Cebu. Ito si Patrol 19, Celly Ortega Bueno para sa impilang metodong lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIC Patrol Report! Ito pa, kapit po tayo. Kapit po tayo. Ginulat mo naman ako. Talaga nakakagulat. Buti na lang, nalulod ko na yung nasa bibig ko. At di ko nabuga sa'yo. Kumapit ho tayo mga kababayan dahil bukod po sa nakaumang, actually ay epektibo na po yung dagdag singil ng Meralco. Meron naman pong maghahain ang mga transport group sa pangunguna po ng grupong Piston ng petisyon sa Marso 16, next week po ito, para sa 5 pisong provisional fare increase sa mga pampublikong sasakyan, lalo sa jeep. Sa gitna po ito na patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. 5 piso. 5 piso, sabi lang ni kahapon 2 piso lang ang piso. pinakamalaking hihingi nila, di ba? Depende kasi ito sa pagtaas ng presyo ng krudo, lalo ng diesel. Kasi ngayong araw, diesel. meron na naman. Correct. Di ba? Hanggang bukas yan. Hindi pa natin nakakausap si Kalando niya. Nga eh. Ayon kay Piston President Podi Floranda, layunin ng hakbang na maiwasan ang malaking bawas sa kita ng mga tsuper at operator. Umabot na anya sa halos 2,000 piso ang nawawalang kita ng mga tsuper kada araw dahil sa mataas na presyo ng diesel. Hindi rin anya sapat ang ipamamahaging fuel subsidy dahil para lamang itong band-aid solution, lalo na tuloy-tuloy walang preno ang pagtaas ng presyo ng oil products. Gayunman, sinabi ni Floranda na kung aalisin ng pamahalaan ang excise tax at value-added tax sa krudo, hindi na nila itutuloy ang kanilang hiling na hanggang 5 pisong dagdag pasahe. Pasada Balita! Tiniyak naman ng Department of Energy na may sapat na supply ng langis ang bansa hanggang Abril. Sa harap ng tumitinding tensyon sa Middle East at patuloy na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo sa pandaigdigang pamilihan o merkado. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, may mahigit 1 buwang stock ng langis ang Pilipinas habang naghahanap ang pamahalaan at mga oil company ng alternatibong mapagkukunan ng supply upang matiyak ang tuloy-tuloy na pamamahagi ng fuel sa bansa. Iwanag ng kalihim, patuloy na pinag-aaralan nila at ng mga kumpanyang ng langis ang iba pang posibleng sources
ang mga produktong petrolyo sakaling maapektuhan ng kasalukuyang supply chain dahil pa rin sa krisis sa gitnang silangan. Nagyang diin ng DOE, halagang mapanatili ang sapat na inventaryo ng langis upang maiwasan ang kakulangan sa supply, mabawasan ang epekto ng pagtaas ng presyo ng enerhiya sa ekonomiya at maging sa mga consumer. Pasada Balita. So, linawin lang natin kanina yung sa emergency powers dun sa bill na para mabigyan po ng kapangyarihan, karagdagang kapangyarihan si Pangulong Bongbong Marcos. Ang additional authority po ay hanggang December 31, 2028 lamang. Lamang ha. So ang So 2028 talaga. yung effectivity Okay. until 2028. Alright. Tapos kasi ang fuel tax suspension may only be imposed for a maximum of 6 months. Okay? So until further notice kasi depende pa rin Sa mga sitwasyon. Kasi ang nakalagay sa script kanina, 6 na ba ni papatupad, maximum ng 1 year, at pwedeng bawasan, depende sa sitwasyon. December 31, 2028 kasi dito, only have the additional authority until December 31, 2028. Kumbaga, kapag Kinailangan talaga. kinailangan talaga, ang effectivity is Okay. until December 31, 2028. Buti nandiyan ka, Professor. Diba? Naging malinaw ang lahat sa akin. Oo, pero Paano na kung wala ka sa buhay ko? sana naman dahil dahil ito nga pong problema po nating lahat ito. Ang LTFRB naman po tiniyak ni LTFRB board member Greg Pua na hindi pa dadaanin sa mga politiko ang fuel subsidy ng gobyerno para sa sektor ng transportasyon. Sa ginanap na pagdinig ng House Committee on Ways and Means kahapon, natanong ni Manila Representative Roland Valeriano kung papaano ba ang isinasagawa ang pamamahagi ng fuel subsidy sa mga driver at operator. Binigyang din po na hindi iikot, hindi dadaan sa kamay ng mga politiko at diretso na sa mga operator at mga tsuper ang subsidiya. Ipinalawanag din ni Congressman Valeriano na 2024 pa ay may fuel subsidy cards na ang mga benepisyaryo kaya dito na ide-deposito ang ayuda. Sakali namang nawala ang card o may mga individual na wala pang cards, kailangan makipag-ugnayan sa LTFRB ng mga benepisyaryo. Ayon naman kay Marikina City 2nd District Representative Miro Kimbo, chairman ng komite, hindi nila papayagang makialam pa ang mga politiko sa pamamahagi ng fuel subsidy dahil mas nagtatagal pa kung makikisawsaw ang mga ito sa pamumudmod ng ayuda. Mas mainam niya kung direkta na ang pamamahagi ng subsidiya sa mga tsuper at operator. Pasada Balita. Sabi naman kayo, kung pati yan, papatulan nyo pa. Ba? Ano pa ang papel na gusto nyo? Tawag po sa inyo mga mambabatas po kayo. Gumawa po kayo ng batas. Hindi yung umepal kayo sa lahat na Kailangan lang din ng nila pwede. ng subsidy. Mga congressman, baka Hindi, sa mga... ang problema kasi, bigyan natin example with due respect, with your indulgence, Kuyang Drew, mga kabalitan-kabalitaktakan. For example, graduation day. Nagpapagawa ng dambuhalang tarpaulin. Yan, dumating na si Governor. Oh. Ang mukha ng politiko, kulang na lang lumagpas sa tarpaulin. Mas malaki pa yung mukha ng politiko Diba? kaysa doon sa Parang lumalabas tuloy siya gumraduate. oo. At ang feeling tuloy ng mga tao, galing kay politiko, yung perang ipinamumudmud. Same thing, DSWD, tama? Same thing sa ibang ayuda, 4Ps. Bakit may mga pagmumukha nyo yan? Pera nyo ba yan? Actually, Diba? hindi naman. Pera na. Oh. Pera ng lahat. Di ba? At tapos magbibigay ng ayuda sa ganitong pagkakataon, kailangan pa bang dumaan sa mga politiko? Sobra naman kayo. Napaka-epal nyo naman masyado kung gugustuhin nyo pa. Ang nirereklamo nga nila Diba? ka Obit, nila ka Lando, nila ka Modi. Di ba? Ang tagal bago dumating. Correct. Sabi nga Kailangan nila, may aanihin mo pa ang emergency. kabayo kung patay na yung damo. Baligtad, no? Ginagawa lang nating biro. Uso ngayon yun. Diba? Uso. Ginagawa lang nating biro. Kasi Marami ang bang bigat eh. nakayo ka, Babs, ngayon? Di ba? May mga nagkakabayo, di ba? mga Iba nakayo nagbibisikleta, ka, Babs. iba naglalakad. Yung iba hindi nagpapagas, nagpapagrass. Yung iba nagpapogi pa, nagbisikleta, papuntang tanggapan. May pakaway-kaway pa. Hindi, pero alam ko dati naman yung... Hindi, iba yung sinasabi. Ay, iba ba yun? Iba yun. Sino ba yun? Ha?
Lalaki? Letter S. Di ba? Ang sa atin lang, ulitin ko lang, balik natin sa topic. Patawarin nyo naman yung taong bayan, Wag mga na. politiko. Huwag naman na kayong umepal. Sobrang sobra na eh. Di ba? Kaya tuloy lahat ng gawin ng pamahalaan, napupolitika eh. Kasi nga politiko yung nasa ano. Ang OA nyo naman masyado. Miyerkules sa Miyerkules. Ikaw na. Magdasal nga kayo. Ako na ba? Ikaw na. Sorry, nadala ko ng damdamin ko. Anyway. Papagras ka ba? Papagras ka? Yung grass. Hindi kasi pag may yoka babs ka, hindi siya ang Okay, gas. hindi gas. Damo ang kailangan. Damo kailangan. Sa lugar na pinanggalingan ko, marami rin gumagamit ng damo eh. Kaya lang sinisingot. Si engineer, alam na alam. Dati rin kabayo to eh. Ala ko nangangabayo. Dati kabayo rin yun. Anyway, again, pasensya na po mga kabalitan, kabalitaktakan. Pinagagang lang namin dahil eto pa ha, pakinggan yung maigi. Ano naman yan? Umapila ng pangunawa si Pasang Masa President Roberto K. Obet Martin mula sa hirit ng mga transport group na provisional fare increase sa mga PUV. Paliwanag ni Ka Obet na ito lang ang paraan para hindi mahirapan ng todo ang mga tsuper sa kanilang hanap buhay sa gitna ng napakalaking dagdag presyo sa krudo, lalo na sa diesel. Sa mga commuters po, pangunawa po ang aming hinihingi sapagkat sa aking pananaw po, baka maibigay na rin yung aming hinihiling na piso at ito po'y talagang kailangan na namin. Wala akong ibang pagkukunan ng ating jeepney drivers sa panahon ng pagtaas ng mga presyo ng petrolyo ito. Kanya pangunawa po at kailangan tayo magsama-sama at yakapin ng problema at magtulong-tulungan po tayo. Nawagan din si Ka Obet. Pakinggan niyo pong ito ha, sa iba pang mga transport group. Naiwasang bigyan ng karagdagang sakit ng ulo ang mga pasahero dahil apektado naman ang lahat sa oil crisis dulot ng kaguluhan sa Middle East. Hindi na uso yung mga ganyan sa panahon ng krisis na ganito. Sa akin po, bilang sa karanasan ko, 55 taon na ako sa transportasyon, kailangan magtulong-tulong na ho tayo mga kapwa natin Pilipino. Sapagkat kung tayo po ay gagawa pa ng mga marasdakbang na hindi mo ikabubuti ng ating bayan, mga kababayan natin, itigil na po natin yan. Yung mga destructive leader na ganyan, hindi na dapat pasukan tayo mga ganitong sistema, kundi umanap ng mga pamaraan at bigyan ng tulong ang ating malalakay sapagkat may commitment tayo dyan eh. Hindi mo natin sila pwedeng pabayaan. Naman po ang apilang tinig ni Pasang Masa President Roberto K. Obet Martin sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Department of Economy, Planning and Development o DepDev na maaaring umabot sa mahigit 7% ang inflation rate kung lalo pang lalala at tatagal ang sigalot sa Middle East. Sa pagsusuri ng DepDev hinggil sa epekto ng ekonomiya ng alitan sa pagitan ng Iran, Israel at US, sinabi ni Socio-Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan ang kanyang tinukoy ang dalawang posibleng senaryo. Una, posibleng umabot sa $100 kada bariles ang presyo ng krudo Wala pa ba? sa international market sa ngayong Marso o mananatiling lampas sa $80 bawat bariles hanggang Mayo naman. Sa ikalawang senaryo na inilarawan ni Balisacan bilang mas malubhang sitwasyon, maaring umabot sa $140 kada bariles ang presyo ng krudo at manatiling higit $80 per barrel, ang tagal naman nito, hanggang Setyembre. Wow. Binigyang diin ng kalihim na sa parehong senaryo ay maaaring lumampas ang inflation sa target na 2 hanggang 4% ng pamahalaan dahil sa pagtaas ng presyo ng langis, iba pang non-food commodities at syempre ng pagkain. Pasada Balita. Hanggang Setyembre? September. Grabe naman yan. Pero ang mas mabigat doon, ang intel pa doon sa Middle East, naglagay po ng mga mines ang Iran doon sa Strait of Hormuz. Na pag may dumaan, sasabog. Sabog agad. Aha. Ang klase, no? Oo. Naisip kaya ni uncle mo yan? Yung mga senaryong ganyan? Hindi naman uncle yun eh. Tatyuhin mo. Ayaw mo ng uncle. Uncle mo Di yun ba? eh. Oo. Para kasing, ano ba talaga, kuya, ika nga, tiyuhin ko, ano ba talagang purpose mo? Flexing the muscle ba yan? Kaso ang naging apektado, buong mundo eh. Oo. Di ba? Ano ba kailangan patunayan mo? Strait of Hormuz. Actually, may natamaan na isang barko na tinamaan ng missile or nung klaseng projectile. May mga nasugatan.
tanker yun. So, 20%, actually, baka hindi lang 20% ng supply natin ng Doon lahat dumadaan Doon lahat dumadaan Diba? eh. So, kapit na lang. Dasal na lang siguro. Dasalan natin na hipuin ng pinakamataas sa may kapangyarihan itong tsuhin mo. At yung ibang mga kaalyado niya na tigilan na yung gera. Wala namang nananalo sa gera. Actually. Diba? Anyway, buong batas laban sa fuel hoarding at profiteering hindi o dapat mahigpit nang maipatupad. Tayo nagbabalik, Patrol 19, Sel Ortega Bueno. Dapat na agad at istriktong ipatupad ang buong batas laban sa fuel hoarding at profiteering. Ito ang kay Senator Chis Escudero ay para maprotektahan ang ating mga kababayan laban sa mga oportunista na naghahanap ng maaari nilang samantalahin habang may tensyon sa Middle East. Git ni Escudero, hindi dapat hayaan ang mga local profiteers na makapagsamantala sa nararanasang krisis at mas pabigatin pa ang paghihirap at kawalang katiyakan na nararanasan ng ating mga ordinaryong mamamayan. Hinimok ng Senador ang Department of Energy at Department of Trade and Industry na paigtingin ang pagmamonitor at pagpapatupad ng mga batas. Dapat anya magkaroon ng masusing koordinasyon ng mga law enforcement agencies tulad ng NBI at PNP para agarang mabuwag ang profiteering networks, maparusahan economic saboteurs at maprotektahan ng mga consumer. Dapat anyang mabilis at walang patatawarin sa pagpatupad ng batas para makapaghatid ng malakas na mensahe na hindi ko konsintihin ang economic sabotage. Sa ilalim ng PRICE Act, ang mga lalabag dito ay pagmumultahin ng multa na mula 5,000 hanggang 2 milyong piso at pagkakakulong ng hanggang 15 taon. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa Impina Matodong Lakas sa DWIC. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Engineer Juan Contino, oras muna sa Hudiya. 26 na minuto na makalipas ang ika-6 ng morning. PCSO nakiisa sa 2026 National Women's Month Kick-Off Ceremony. Alamin po natin ang special report na ito. Nakiisa ang Philippine Charity Sweepstakes Office sa kick-off ceremony ng National Women's Month Celebration na ginanap sa Rizal Memorial Coliseum. Ang programa ay nagsilbing panimula sa isang buwang pagdiriwang na nagbibigay pugay sa mahalagang papel, kakayahan at kontribusyon ng mga kababaihan sa paghubog ng lipunan at sa pagsusulong ng karapatan at pagkakapantay-pantay ng bawat Pilipina. Bilang ahensyang naglilingkod sa mamamayan, ipinahayag ng PCSO ang patuloy nitong suporta sa mga programang nagtataguyod sa kapakanan ng mga kababaihan, lalo na sa larangan ng kalusugan at serbisyong panlipunan. Ang pakikilahok ng ahensya ay patunay ng pakikiisa sa layunin ng pamahalaan na bumuo ng isang inklusibo at patas na lipunan para sa lahat. Yan ang PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Angelo Bainyo, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Alam niyo po ba na ang katumbas ng bawat taya po ninyo sa Philippine Charity Sweepstakes Office o PCSO ay kawang gawa? Sa bawat ticket po ninyo, sigurado tiyak may matutulungan at natutulungan po tayong mga kapwa po nating Pinoy sa kanilang pangangailangang medikal. Dahil sa PCSO, basta kawang gawa at pagtulong, hindi kanila uurungan. Kaya palaging tandaan, ang bawat taya may kawang gawa. Papalakas ng papalakas, palinaw ng palinaw, mga balita at impormasyong naiintindihan. Tambalan, John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan-kabalitaktakan, tayo tumanggap ng mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. OSG humiling sa Korte Suprema na maabsuelto sa cyber libel ang mamahayag na si Maria Reza at Reynaldo Santos Jr. Ditangan niyo mula kay Patrol 24, June Samson.
Nirekomenda na ng Office of the Solicitor General sa Korte Suprema na mapawalang sala sina Maria Ressa at Reynaldo Santos Jr. sa kasong cyber libel na isinampalaban sa kanila. Nakasaad sa manifestation and motion ng OSG na lampas na sa itinakdang panahon o prescribed period ang kaso batay sa naunang desisyon ng Supreme Court. Sa naunang ruling ay itinakda ng Korte Suprema na 1 taon lamang ang prescriptive period para sa cyber libel cases alinsunod sa mga probisyon ng Revised Penal Code. Dahil dito, sinabi ng OSG na hindi na maaaring usigin ang kaso laban kina Ressa at Santos dahil isinampa lamang ito noong 2019 kaugnay sa artikulong unang inilathala noong 2014 diskubre ng complainant noong 2016 na. Ay iginiit ng OSG na hindi nangangahulugang protected speech ang cyber libel, ngunit kinikilala ng pamahalaan ng desisyon ng Korte Suprema na nagtatakda ng malinaw na limitasyon sa pagsasampa ng mga kasong may kaugnayan dito. Patrol 24, June Samson, kung sa impilang nito ng DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos nakipagpulong sa US Medical Glove Company, posibleng 2,000 trabaho malilikha. Ivan Direct mula sa Palasyo ng Malacanang, Patrol 13 Gilbert Perdes. Nagipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isang American company na gumagawa ng medical gloves. Ito yung pangtalakayin ng planong pagtatayo ng manufacturing facility sa Pilipinas na inasang lilika na mahigit 2,000 trabaho para sa mga Pilipino. Sa kanyang pahayag, sinabi ng Pangulo na nakipagkita siya sa US Medical Glove Company upang pag-usapan ang posibilidad ng pamumuno nito sa bansa. Ayon sa Pangulo, ang planong proyekto ay hindi lamang magbibigay ng libu-libong trabaho kundi makatutulong din upang makapag-produce ang Pilipinas ng mahalagang medical supply sa loob mismo ng bansa. Binigyan din pa ng Pangulo na ang pagtatayo ng pasilidad ay magbubukas ng mas maraming oportunidad para sa Pilipinas sa lumalawak na pandaigdigang industriya ng medical manufacturing. Patrol 13 Gilbert Perdes para sa himpilang may tonolas DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, may isang senador na nananawagan kaugnay ng ika-1 taong pagkakaaresto at pagkakakulong kay dating Pangulong Duterte. Detalye nagbabalik Patrol 19, Cele Ortega Bueno. Ngayong 1 taon na mula nang maaresto at maipakulong sa International Criminal Court o ICC sa Dahig, Netherlands si dating Pangulong Rodrigo Duterte, isinusulong ni Senator Amy Marcos na manawagan ng buong Senado sa ehekutibo na aminin at sa publiko ang lahat ng detalye sa manoy naging kooperasyon nito sa ICC para sa pag-aresto at pagpapakulong kay dating Pangulong Duterte. Ayon kay Senator Marcos, 1 taon nang palaisipan ang paglapastangan sa karapatan ng dating Pangulo at maliwanag din daw na may nagsinungaling batay sa hindi pagtutugma ng kwento. Naging paulit-ulit anyang sinabi ng ehekutibo na walang naging ugnayan at pakipagtulungan ng gobyerno sa ICC para sa pag-aresto kay Duterte noong March 11, 2025 at pag-surrender dito sa ICC sa Netherlands. Pero kamakailan, inaminaan niya ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang pag-ipag-usap nito sa mga tauhan ng ICC na tumungo rito sa bansa noong nakaraang taon. Sa resolution number 340 ni Senator Marcos, gustong ipanawagan ng Senado sa ehekutibo na ilahad lahat ng komunikasyon, mga agreement, authorization, request at operational directiveness na may kaugnayan sa kooperasyon sa ICC. Gayun din, nais din ito na ipanawagan ng Senado na gumawa ang executive ng paraan para mahingi sa ICC na ibalik sa bansa si Duterte. Ipinaamin din sa executive ang paglabag sa constitutional at statutory rights ni Duterte at pinapanagot ang mga opisyal na responsable. Kasama rin dito ang panawagan na huwag i-bypass ng executive ang lokal na hudikatura kapag may ipinaaresto muli dito sa bansa ang ICC. Ito sa Patrol 19, Cele Ortega Bueno para sa impilang metodong nakas sa DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita.
Tala Pangulong Marcos, iginiit na climate change ang pinakamalaking hamon sa sangkatauhan. Babalik si Patrol 13, Gilbert Perdes. Tinukoy ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang climate change bilang pinakamalaking banta sa kinabukasan ng sangkatauhan. Anya, naranasan na ng Pilipinas ang matinding epekto nito sa pamamagitan ng mas pinalalakas o malalakas na bagyo, pagba at tagtuyot na nakakapekto sa mga komunidad. Sa kanyang talumpati sa United Nations General Assembly, binanggit ng Pangulo na inilalaan ng pamahalaan ng 18% ng national budget noong 2025 para sa mga programang may kaugnayan sa climate resilience. Samantala, binigyan din ni Pangulo Marcos na patuloy na may pagtulungan ang Pilipinas sa mga international humanitarian organizations upang makatulong sa mga biktima ng digmaan at sakuna. Sinabi ng Pangulo na patuloy na nag-aambag ang bansa sa mga pondo tulad na lamang ng Central Emergency Response Fund upang matulungan ang mga nangangailangan sa iba't ibang panig ng mundo. Hinimok din ni Pangulong Marcos ang iba pang mga bansa na magtulungan upang matugunan ang lumalalang humanitarian crisis na dulot ng mga armadong sigalot. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totolas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Samantala, live fire exercise drill matagumpay na isinagawa sa lalawigan ng Pangasinan. Talye mula kay Patrol 17, Jopel Pelenio. Nagsagawa ng Littoral Defense Live Fire Exercise ang Philippine Army sa Burgos, Pangasinan. Dito tagumpay na ipamalas ng hukbo ang kanilang kakayahan upang ipagtanggol ang coastal area ng lalawigan. Ginamit ng militar sa pagsasanay ang kanilang armor at artillery assets gaya ng remote control weapon system, armored infantry fighting vehicles at 105mm towed howitzers, kabilang na ang mga combat drone mula sa mga reservists. Sa aktibidad na ito na ipakita ng 701st Combined Arms Brigade ang husay upang pigilan ang anumang pag-atake ng kalaban. Ito na ang ikatlong iteration ng CATEX Katihan 03-2026 na sumubok sa land defense concept ng Philippine Army bilang suporta sa external security operations ng bansa. Lumahok naman ang nasa 4,222 na military personnel sa unilateral exercise na isinagawa sa iba't ibang training areas sa Ilocos Norte at Pangasinan. Kaugnay nito, binigyang papuri ni Army Chief Lieutenant General Antonio Navarrete ang buong tropa at hinimok ang mga ito na bigit na pahusayin ang pagsasanay upang matugunan ang mga nagbabagong hamon sa seguridad hindi lamang sa reyon kundi maging sa iba't ibang panig ng mundo. Ito si Patrol 17, Chopel Pelenio para sa Himpilang May Totalakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Medyo matraffic ngayon. At least live yung report. Oo. Inside. Ito pa, sa iba pa ring balita, Pangulong Marcos nanawagan ng reforma at suporta sa UN Security Council matapos dumalo sa UN General Assembly. Ivan Derek mula po sa Palasyo ng Malacanang, Patrol 13, nagbabalik si Gilbert Perdes. Nanawagan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng mas malawak na representasyon sa United Nations Security Council. Sa kanyang special address sa UN General Assembly, sinabi ni PBBM na kailangang hindi lamang kapangyarihan ang kinakatawan ng Security Council kundi pati perspektiba ng iba't ibang rehiyon, lalo na ang Indo-Pacific region na tahanan na mahigit kalahating populasyon ng mundo. Binigyan din ni Pangulong Marcos na mahalagang marinig ang boses ng mga developing countries at climate vulnerable nations upang maging mas epektibo ang pandaigdigang pamamahala sa mga krisis. Samantala, opisyal na ring humingi ng suporta si Pangulong Marcos sa kandidatura ng Pilipinas para maging non-permanent member ng Security Council para sa termino ng 2027 hanggang 2028. Ayon sa Pangulo, ang pagiging miyembro ng Council ay hindi karapatan kundi isang pribilehiyong nakukuha
ginagawa sa pamagitan ng matibay na serbisyo sa pandaigdigang komunidad. Sinabi ng Pangulo na matagal ng aktibong katuwang ang Pilipinas sa mga inisyatibo ng United Nations para sa kapayapaan at kaunlaran. Aniya, layunin ng bansa na maging boses ng balanse, diplomasya at mapayapang resolusyon sa gitna ng mga pandaigdigang tensyon. Nakatakdang idaos ang eleksyon para sa Security Council sa June 3, 2026. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Himpilang May Totalas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Pinaghahanda ng Department of Energy ang publiko para sa, makinig kayo maigi ha, posibleng paglala ng krisis sa gasolina matapos ipatupad ang unang yugto ng utay-utay na dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Ayon mismo kay Energy Secretary Sharon Garin, mas mainam nang maging over-prepared dahil hindi matiyak kung kailan huhupa ang krisis. O dito, hinimok ng kalihim ang mga kumpanya ng langis na maagang mag-order ng fuel imports habang nangangala pa ang pamahalaan ng alternatibong mapagkukunan nito. Sa gitna ng lumalalang tensyon sa gitnang silangan, ilinaw ng Secretary Garin na hindi kabilang sa kanilang mga hakbang ang pag-hoard ng gasolina dahil maaari magdulot pa ito ng disruption o pagkaantala sa pandaigdigang merkado. Ring hinikayat ng kalihimang publiko na magsagawa ng practical fuel saving measures. Pero kung kami po ang tatanungin, kagalang-galang na kalihim, dapat pati gobyerno, lahat ng mga nasa pamahalaan at lahat po tayo ay magsagawa ng kanakaukulang pagtitipid. Pasada Balita. Pinayagan na ng Maritime Industry Authority o Marina ang mga shipping company na magtaas ng hanggang 20% ng pamasahe sa ferry at cargo freight rates dahil sa epekto ng patuloy na krisis sa Middle East at sa supply at presyo ng langis. Ayon kay Marina Administrator Sonia Malaluan, layunin ng dagdag singil na tugunan ng tumataas na gastos sa operasyon. Pero kanyang nilinaw na pansamantala lamang ang naturang hakbang habang umiiral ang krisis. Pinayuhan din ang mga shipping company na maaaring bawasan o pagsamahin ang ilang biyahe upang ma-optimize ang kapasidad ng barko at makatipid sa gastos. Binigyang din naman ni Malaluan na inatasan din ang mga kumpanya na maglabas ng travel advisories para ipabatid sa mga pasero ang posibleng pagbabago sa schedule, konsolidasyon ng biyahe o limitasyon sa paglalakbay. Pasada Balita. Aminado naman si Pasang Master President Roberto Caobet Martin na posibleng abutin lamang ng 10 araw ang fuel subsidy na ibibigay ng pamahalaan. Tugon ito ni Caobet sa gitna ng kinakasang ayuda sa mga tsuper ng jeep matapos simulang ipatupad ang unang bugso ng utay-utay na malaki ang dagdag presyo sa mga produktong petrolyo. Dahil dito naniniwala si Caobet na panahon na upang desisyonan ng LTFRB ang matagal ng hiling ng mga transport group na pisong provisional fare increase. Actually, 2 piso lang yung aming hinihirit na yan noong mababa pa, noong last 2 weeks, piso. Pero itong biglaan nito, kung ma-approve ang piso, halimbawa po nakapag-prepare kami ng mga 300 passengers, 300 pesos lang po yan. Pero yun po yung sa fix namin hiningi na piso, malayo, malapit. Pero siguro, hihingi na rin po kami ngayon, if ever kami payagan yung po succeeding kilometers na madagdagan na rin po kahit na mga another piso pa rin po para naman po makatulong sa amin. Pabor din si Caobet na bigyan na ng Kongreso si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ng emergency powers upang pansamantalang suspindihin o tapyasan ang excise tax sa langis. Yung pong excise tax talagang dapat siguro mabigyan agad ng immediate na kapangyarihan ng ating Pangulo upang matapisan malang bigyan sa excise tax. Ayun, sapagkat ang excise tax po 10 pesos sa gasolina, 6 pesos po sa aming diesel. Kanya magkakaroon ng emergency power ng ating Pangulong PBBM na nagbibigay ng Kongreso. Isa lalong madaling pa rin po sapagkat kailangan na po natin yan. At yung oil deregulations, basura na yan.
Yan naman po ang tinig ni Pasang Master President Roberto Caobet Martin sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Engineer Juan Contino, oras muna sa Hudiya at 14 na minuto na lamang, 7 a.m. na. That time. Sa iba pang tampok na balita, tinawag ni Senate President Pro Tempore at Blue Ribbon Committee Chairman Panfilo Lacson na bida-bida at obsessed si Senator Rodante Marcoleta sa kanyang privilege speech bilang tugon sa mga batikos at aligasyon anya nito laban sa kanya. Ayon kay Senator Lacson, hindi na sana niya papatulan ang mga paratang ni Senator Marcoleta, ngunit enough is enough anya. Sinabi rin niya posibleng nagsimula ang sama ng loob sa kanya ni Senator Marcoleta nang questionin niya ang hiling nitong motion to dismiss sa impeachment case laban naman kay Vice President Sara Duterte. Gate din ni Senator Lacson na inilantad niya ang sinasabing sindikato sa flood control projects upang makatulong sa investigasyon ng Blue Ribbon Committee. Kaugnay naman sa aligasyong ni Senator Marcoleta na partial report ang inilabas ng komite, sinabi ni Senator Lacson na nabigyan na ng kopya ng report ang lahat ng senador at hanggang ngayon, hindi pa rin pumipirma rito ang nasabing senador. Binanggit din ni Senator Lacson ang investigasyon ng Commission on Elections sa source ni Senator Marcoleta dahil sinasabing hindi paglalabas ng listahan ng campaign contributions o contributors. Samantala, sa kanyang sagot, inireklamo naman ni Senator Marcoleta ang sinasabing VIP treatment ni Senator Lacson matapos unahin sa sesyon ang kanyang privilege speech. Pasada Balita. I-turnover na ng Bureau of Customs sa Bureau of Treasury ang mahigit 102.4 million pesos na kita mula sa pagsubasta ng mga nasamsam na luxury vehicles ng pamilya Diskaya. Isinagawa ang symbolic turnover ceremony bilang patunay ng kampanya ng pamahalaan laban sa smuggling at iba pang paglabag sa batas sa customs sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno, patunay ang matagumpay na auction na seryoso ang ahensya sa mahigpit na pagpapatupad ng batas at pagbabalik sa pamahalaan ng mga nakuwang ari-arian upang magamit sa mga programang pakikinabangan ng mga mamamayan. Kabilang sa mga isinubasta ng mga nakumpiskang sasakyan, ang kontrobersyal na Rolls-Royce with umbrella, Bentley, Cadillac, Lincoln, Maserati at Mercedes-Benz na ibinenta sa serye ng public auction. Umabot hanggang 4 na beses ang isinagawang public auction para maibenta ang mga mamahaling sasakyan na napatunayang illegal na ipinasok ng bansa dahil sa paglabag sa Customs Modernization and Tariff Act. Pasada Balita. Balak naman ng Ombudsman na humiling ng writ of preliminary attachment upang ilagay sa kustodiya ng korte ang mga ari-arian ni dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. at kontratistang si Ate Sara Diskaya habang dinidinig ang mga kaso laban sa kanila. Ayon sa Ombudsman, nakakuha na sila ng writ of preliminary attachment mula sa Sandigan Bayan para sa mahigit 200 million pesos na halaga ng ari-arian ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico at plano ng anti-graft body na gawin din ito sa mga ari-arian ni Revilla at Diskaya. Liwanag ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, mahalagang ma-secure ang mga ari-arian upang matiyak na may mababawi ang pamahalaan sakaling mapatunayang may pananagutan ang mga akusado. Anya, mas madaling matukoy at mapanatili ang mga property kumpara sa pera na maaaring maitago o mailipat. Ang writ of preliminary attachment ay isang kautusan ng korte na pansamantalang kumukuha sa kontrol ng mga ari-arian ng akusado habang dinidinig ang kaso bilang proteksyon sa posibleng pagbawi ng pamahalaan sa mga naturang asset. Apwa naharap sa kasong graft at malversation sina Revilla at Diskaya kaugnay pa rin ng kontrobersyal na flood control project. Pasada Balita. Ibinasura naman ng Sandigan Bayan ang petisyon para makapagpiyansa ang siyam na dating opisyal ng DPWH na mga kapwa akusado ni dating Congressman Zaldico. Kaugnay ito ng kinakarap nilang kasong malversation sa umano'y maanomalyang
flood control projects sa Oriental Mindoro na nagkakalaga ng 289 million pesos. Sa kanilang petisyon, iginit ng mga akusado na mahina ang ebidensya laban sa kanila at nakabatay lamang sa mga paratang o sabi-sabi. Kaya't humiling sila na payagang makapagpiyansa. Binigyang diin ng mga petitioner na hindi sila flight risk at handa silang humarap sa mga pagdinig habang ang ilan naman ay umapila batay sa humanitarian consideration. Gayunman nanindigan ang anti-graft court na hindi maaring payagan na makapagpiyansa mga akusado dahil ang kasong malversation na kanilang kinakarap ay non-bailable. Pasada Balita. Posible namang umabot sa 38 katao ang tumistigo sa sinasabing bagman ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico. Ayon kay National Bureau of Investigation Director Melvin Matibag, bukod sa sinasabing 18 dating mga Marines na nalamantad na, may 20 pang individual na maaaring sumunod na magbigay ng testimonya. Nilinaw din ni Director Matibag na hindi lahat dating sundalo ang 103 security personnel niko dahil kabilang din dito ang mga driver at sibilyan. Matatandang nitong Pebrero lamang, ipinakilala ni Attorney Levy Mali o Baligod ang 18 sinasabing ex-Marines at nagpahayag na naghatid ang mga ito ng mali-maletang pera sa ilang matataas na opisyal ng pamahalaan na nagkakahalaga ng 805 billion pesos mula pa rin sa manumalyang flood control project ng gobyerno. Pasada Balita. Humarap naman sa NBI Special Action Unit ang abogado na nagnotaryo sa kontrobersyal na affidavit ng mga nagpakilalang dating Marines na nagsiwalat sa 805 billion peso kickback ng ilang government official. Iginit ni Attorney Charlie Pascual na siya ay lehitimong notary public at hindi peke o hausyaw. Ginampanan lamang niya ang kanyang tungkulin bilang isang notaryo. Ayon kay Pascual, personal na nagtungo sa kanyang tanggapan ang mga individual at sinuri ang kanilang mga pagkakakilanlan bago pirmahan ang affidavit. Ang dokumento ay naglalaman ng paratang ng mga nagpakilalang bagmen ni dating ako Bicol Party List Representative Zaldico na umano'y naghatid ng bilyong-bilyong pisong halaga ng kickback mula sa mga maanumalyang flood control projects. Pasada Balita. Samantala, dating Congressman Zaldico nasa Portugal ayon mismo kay Pangulong Marcos. Detalye nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perez. Kinumpirma ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na kasalukuyang nasa Portugal ang dating mababatas na si Zaldico. Ayon sa Pangulo na ipag-ugnayan na ang pamahalaan ng Pilipinas sa Portugal upang matiyak ang pagbabalik niko sa Pilipinas. Sinabi ng Pangulo na nagpalabas na rin ng red notice sa Interpol bilang bahagi ng proseso upang matunton at maibalik sa bansa ang dating mababatas. Dagdag pa ni Pangulong Marcos, patuloy ang koordinasyon ng gobyerno sa mga otoridad doon upang mapadali ang proseso ng pagpapauwi kay Ko. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa Impilang May Todolas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Samantala, mahigit 6.1 million pesos na halaga ng illegal na droga ang nasawat ng Bureau of Customs na iya matapos sa matagpuan sa abandonadong inbound parcel sa Central Mail Exchange Center warehouse sa Pasay City. Ayon sa Port of Naiya District Collector na si Yasmin Mapa, galing Netherlands, France at Spain ang mga nasabing kontrabando na idineklara bilang ordinary items o mga karaniwang kargamento. Nakumpiska ang 8 inbound parcels na naglalaman ng halos 800 tableta ng ecstasy at mahigit 1,000 gramo ng powdered ecstasy. Bukod pa rito, ang 8 gramo ng cocaine, 14 na gramo ng ketamine at 11 gramo ng undetermined substance o hindi pa matukoy na substance. Pinangunahan ng nasabing operasyon ng Customs Anti-Illegal Drugs Task Force ng Aduana, katuwang ang PIDEA NCR. Ayon naman kay Customs Commissioner Ariel Nepomuceno,
Mahalaga ang matibay na koordinasyon ng mga ahensya ng gobyerno upang mapigilan ang pagpasok ng mga iligal na droga sa bansa. Sa datos, ngayon pa lamang Marso, abot na sa 21 parsel na naglalaman ng kontrabando ang naharang ng BOC na iya sa Pasay City. Pasada Balita. Nagbabala naman ang Roman Catholic Diocese of Tagum laban sa mga individual na nagpapanggap bilang pari upang manghingi ng donasyon sa ilang bahagi ng Tagum City sa Davao del Norte. And sa ulat ng diocese, nakita ang mga nagpanggap na pari kamakailan bandang alas 4 ng hapon sa Tagum Overland Transport Integrated Terminal kung saan nilapitan ng mga tindero, pasahero at mga nagdaraan para humingi ng donasyon. Kita man ng simbahan na hindi konektado sa diocese ang mga naturang individual at wala silang otoridad na nangangalap ng donasyon sa pampublikong lugar tulad ng terminal at mga kalsada. Pasada Balita. Kabayan niyo po ang magandang mensahe mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. On air, online, on ground. Tama ang balita, tama ang paglilingkod. Saan mang bahagi ng bayan, saan mang panig ng mundo, pinaglilingkuran ang Pilipino. Ito ang News Authority ng Aliw Broadcasting Corporation. Inaabot ang bawat isa, radyo, telebisyon at digital. DWIZ News, laging nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Miyembro ng ALC Group of Companies. Narito na po ang tinatawag na a happy good reminder. Life is like a bowl of ice cream. We can either take our spoon and eat it, or we can just sit and watch the ice cream melt. Let's not wait for the opportunity to pass us by. Stand up and let's grab our spoon. Thank good. Thank God. Thank God. Have a great day ahead and God bless you. Yan po ang napapanahon. Napakasimple pero napakamakahulugang paalala mula po sa aming nag-iisang chairman, Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliw Broadcasting Corporation. Balita, dudublehin ang pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao. Dalawang mas matinding papasadahan. Mga pangyayaring nakikita sa kalsada. Live na papasadahan. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Doble ang lakas, doble ang tindi. DWIZ Pasada Balita sa DWIZ News, DWIZ News TV at Aliw Channel 23 at sa digital channels ng DWIZ. Huwag magpapaiwan para huwag maunahan. Pasada Balita. Muli na rito ang headlines sa Pasada Balita ngayong Wednesday, March 11, 2026. Pasada Balita. Panukalang magbibigay ng emergency powers kay Pangulong Marcos para suspindihin at tapyasan ng fuel excise tax. Aprobado na sa committee level ng Kamara. Pasada Balita. Taas singil sa kuryente ng Meralco, epektibo na ngayong buwan. Pasada Balita. Hanggang 5 pisong dagdag pasahe inihirit ng ilang transport group. Pasada Balita. Inflation rate sa bansa na may miligrong sumirit sa 7% kung hindi huhupa
ang kaguluhan sa Middle East. Pasada Balita. Sa balitang pangkalakalan, piso bahagyang lumakas kontra dolyar matapos ang record low noong Lunes. Pasada Balita. Balita naman mula sa ibayong dagat, bilang ng mga nasawing batas sa pag-atake ng Israel sa Lebanon, mabot na sa mahigit 80. Pasada Balita. Sa balitang pampalakasan, Pilipinas pasok na sa knockout stage ng 2026 AFC Women's Asian Cup. Pasada Balita. Sa balitang pangkalusugan, sintomas ng smiling depression ating alamin. Pasada Balita. At sa balitang showbiz, Janine Gutierrez mariing itinanggi ang kumakalat na ulat na siya ay Reggie. Tambalang John Ibanez at Drew Nasino. Pasada Balita. Sa pagkakataon pong ito, mga kabalitan, kabalitaktakan, tayo po'y pinalad na makakausap ang tagapangulo po ng Employers Confederation of the Philippines o ECOP, si Ginoong Sergio Ortiz Luis Jr. Sir Luis, good morning po. Johnny Banyas, Drew Nasino, live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23, sir. Good morning po, sir. Good morning, John, Drew, at sa ating mga tagapakinig. Po, sir, unang tanong, good pa ba ang morning? Well, okay naman. Kaya lang anxious na anxious. Hindi naman mangyayari. Hanggang kailan, Sir Luis, yung pagiging anxious natin? Hindi natin alam eh. Ito ang problema natin. Nagbabanta problema. Ito, nagtaasan na yung mga fuel natin. Magtataas yung elektrisidad. May mga request magtataas ng pasahe. Hindi natin alam kung gano'ng katagal mangyayari ito at kung maapektuhan talaga ang ekonomiya natin at ating mga kumpanya kung sakali man. Ito po ba'y mapanganib din sa hanay ng mga employer, Sir Luis? Ay, definitely. Noong araw, noong 1970, 73 yata, at saka 78, nagkaroon na rin tayo ng problema sa fuel, no? Nag-rasyon pa nga, no? At tumaas yung fuel na 4 times yata, no? Nagkaroon talaga ng effect sa international community na nag-regress yung lahat ng ating mga ekonomiya. Kaya lang, ngayon, better position tayo. Dati kasi, ang GNP natin provided for by agriculture and manufacturing. Ngayon, yung GNP natin, medyo nagdapunta na sa malakas sa services, BPOs, tourism, kaya hindi masyado mabigat yung yung tama sa industriya. Pero still dito sa part of the world natin tayo yung mga wala suporta subsidy sa gobyerno sa enerhiya natin at sa elektrisidad. Bukod may tax pa tayo. Meron tayo value-added tax, meron pa tayo excise tax. So, kung ganyan tinataas ang mga apektuhan talaga ang mga natin, ang mga kumpanya natin. So, sana, tama yung direksyon naman ni Presidente, sa yung excise tax, hindi ko alam kung we can afford it, dahil para ma-eka ka, maipsa naman yung konti yung pagtaas ng presyo para hindi naman mag-result sa pagtaas ng lahat ng bilihin. So sir, pabor po kayo na suspendihin or bawasan ang collection po ng excise tax? Well, yes. Hindi lang yun. Noong una, bago pa pumutok itong problema sa gera, mayroong mga sinasabi na mabawasan yung value-added tax, na gagawing 10 instead of 12. Kami, noon pa sinabi na namin, kesa sa gawin yan,
yan magbe-benepisyo sa mga malalakas gumamit ng mga bumibili, yung mga Opo. mayayaman, saka yung mga kumpanya. Rather than doing that, i-apply na lang tayo sa elektrisidad, saka sa power, yun ang tanggalan natin ng VAT. Para doon, mapunta sa lahat ng tao. Luis, banggit niyo po na nagkaroon na ng mga ganitong klase ng matinding problema sa produktong petrolyo before. At naalala po namin ni Kuyang Drew na 1990s meron din. Compared to dun sa dalawang pagkakataon, ito po ba ang mas worst, sir? Well, hindi naman siguro mas worse nung una, no 70s. Yung 1990s, di masyado yun. Saka ngayon kasi, we are in better position kaysa noong araw. Ngayon kasi, meron na tayo mga alternative fuels na ginagamit. Marami na rin gumagamit ng mga solar, may mga Vehicle. hydro. At saka yung ating monetary policies ngayon, malaki ang dollar reserve natin ngayon eh. So, merong bala yung buffer Bangko Sentral para ma-blunt yung depreciation ng peso, for instance, tapos yung ma-blunt din yung possible inflation. Po. Sir, meron din pong mga nagsasabi na mga ekonomista, just like sinasabi ni Professor Winnie Monsod, na may malaking epekto rin naman kung sususpindihin o tatapyasan yung excise tax at dapat yung meron tayong ipapalit, may pamalit tayo doon sa mawawala na koleksyon. Ano hong take nyo po rito, Sir Sir Luis? Sir Luis, bago yan, ang binabanggit po rito is 136 billion pesos. Ang posibleng mawala sa kita ng pamahalaan. Sir Luis. Nawalan nga tayo ng trillion hindi naman tayo bumagsak Hindi yung ban lang. Oo, yung flood Flood control. control. Binahalang, inanod lang yung trilyon. Trillion nga yun nawala hindi ko mamaintindihan, ba't ganun kalaki pa yung budget natin kung we can afford to have that kind of budget, then we can afford to take away yung 130 billion na yan. Right? Sa inyong panig, Sir Luis, na okay na ba sa inyo ang galaw ng pamahalaan para tugunan itong problemang ito? Or may kulang pa? Kung may kulang po, ano po yun? Well, actually, yung dalaw sa direksyon ng proteksyonan, ang hindi namin gusto kasi, yung dole out na naman, na hindi mo alam kung nakakarating sa pinupuntahan. Kaya gusto sana namin, ang aksyon talaga, isentro din sa presyo ng fuel at elektrisidad. Dahil yan lang lahat yan, alam mo, mga kumpanya natin, for instance, 90% micro. Yan hindi kaya yan. Marami na magsasara pagka ganyan tumaas yung fuel. Marami na mahihirapan. So, dapat dyan talaga tayo mag-focus. Paano may iwasan yung pagtaas masyado ng fuel para hindi maapektuhan ang presyo ng ibang bagay. Unang-una, tataas na pagkain. Of course. Domino effect yan. Ano ba kayayari sa dollar? Sandali lang yun. Ay importante, maiwasan yung escalation ng inflation natin. Alright. Opo. Sir, meron pong mga ginagawa namang, although bukod pa doon sa mga yung panawagan na o yung dyan sa Kongreso na tapyasan nga yung excise tax sa langis at syempre silipin muli yung oil deregulation law. Pero yung pagtitipid po ng gobyerno, actually pinag-utos na ito ni Pangulong Marcos few days back na 4-day work week. 4-day work week. Bukod po doon, sinasuggest din ng DOLE, though meron silang kumbaga meron silang disclaimer, di ba? Hindi lahat ay applicable naman sa 4-day work week. Yung mga ganun pong pagtitipid, sa tingin ho ninyo, ano ho ang epekto niyan? Malaki ba ang may tutulong diyan? Ano ba ang advantage niyan para sa ating pong mga kababayan and of course sa ekonomiya na rin?
may matutulong pero I don't think ganun kalaki dahil hindi naman lahat po pwede mag 4-day week. Unang-una, for instance, ayun, sa media, di naman kayo pwede, di ba? Yung sa healthcare, mga hospital, pwede ba? Hindi rin. Sa tourism, di naman po pwede rin na nandiyan na tourist, wala kayo. Sa eskwelahan, gano'n ka lang ba tatagalin natin araw sa mga wala na. Sa bagyot sa ano lang, ibusa yung mga estudyante. O sa mga, sabi ko ba, sa manufacturing. Yan. Correct. Sa construction. Production. BPO. Ayan, sa BPO pa. BPOs, pwede work from home iba, pero alam mo, hindi lahat po pwede. Dahil mayroong mga kliyente tayo na face-to-face ang kailangan, at saka mayroong mga kliyente tayo abroad na ayaw naman yung work from home dahil tatakot sila sa security ng mga data nila. So, mga backroom operation lang ang ma-apekto, yung mga office workers, ano matitipid mo? So, limited lang talaga. Limited talaga. At yung sa gobyerno man, yung mga office of the president, yung mga sa mga trapak, pwedeng 2 days lang siguro yung mga yun. Marami na unang obras na. Pero yung like the Bureau of Customs, paano isasara yun? In short, hindi kayo pabor sa Sir Luis sa 4-day work week? No, we can try. Ibig sabihin, hindi kami naniniwala malaki epekto doon. But we will, those who, wag lang compulsory, sabi nga, basta yung depende sa kumpanya, okay lang. Pero hindi kami naniniwala malaki matitipid doon. Right. So sa inyo pong panig, Sir Luis, ano pong maitutulong nyo at pwede nyo mga gawing hakbang para ikangay maibsan ang problema natin kaugnay nitong krisis na ito? Well, like anybody else, hindi naman gusto magtipid, gusto lahat siya dapat mag-cooperate. Let's have to hope na tama naman yung sabi ng gobyerno, meron naman tayo stock, kaya lang, hindi natin alam gano'ng katagal itong gera na ito. Depende sa gising ni Trump yan. So, hindi natin alam kung yan ang X-factor. Yun nga ginawa ni Trump sa reciprocal tariff, hindi pa tayo nakakahiga-higa. Ito, dadata naman tayo mag-problema. Ang mga investors ka na which means job, halos pupunta sa atin, kulelat na tayo sa policy. Lalo na tayo magiging kulelat pagka tumagal yung biyahe dito gera na to. Opo. Sir, sa makatuwid ay ano naman po may papayo nyo sa gobyerno? Siyempre, marami mag-request, marami ang hihiling ng price increase, lalo sa presyo ng mga pagkain. Baka wage increase din ang isunod niyan. Diba? May Domino effect domino effect na yan, sir. Kasi, yan na nga, kaya nga tulog. sinasabi namin, ang problema, presyo ng fuel. Primordial, yun ang priority. Pagka hindi nagtritukan, lahat ng magtataasan yan. Huwag yung, kaya nga, patsi-patsi. Harapin na natin yung talaga problema, yung price of fuel, yun ang tutukan ng gobyerno. Right? Kami karagdagan pa po kayong panawagan at paalala sa Ginoong Luis, lalo na sa ating mga kababayan. Go ahead po, sir. Well, wala naman. Lahat naman tayo talaga nag-aabang. Lahat naman tayo, hindi naman kailangan pagpayo. Alam naman natin na nangyayari. So, magtipid na lang tayo kung makakatipid at iwasan na yung walang kwenta mga biyahe-biyahe na yan. Sir, kailangan ba magpanik? Wow, wag naman. Alam mo, for the last 25 years, kahit anong problema dinaanan natin, yung GDP natin, hindi naman bumababa ng 5%. Mapuwera nung nag-COVID tsaka nung last year, na nasa 4.4. Ngayon, ang sinasabi na, pagka umabot ang fuel na mga $120 per barrel at nagtagal, yan ang may cost recession. But then again, hindi naman tayo sasabi ko nga, hindi tayo kagaya nung dati. Ganyan naman, kahit paano,
meron tayo mga alternative na Sa hindi mga na tayo manageable, dependent sir. sa fuel. Manageable, pero ibig sabihin, hindi naman tayo makapagkaroon gusto. We will suffer some, pero we will survive this. Right. Gandang paliwanag nun at ika nga yan ang kailangan ng mga kababayan natin, yung mga ganyang klase ng pahayag. With that, Sir Luis, maraming salamat sa pagkakataon. Good morning po, good luck, God bless. Ingat po kayo, sir. Good morning. Apo. Thank you. Apo. Thank you Thank so you much, din po. sir. Po mga kabalitan, kabalitaktakan, si Employers Confederation of the Philippines President, Sergio Ortiz Luis Jr. Yun yung tinatawag na a breath of fresh air. Yes. Narinig kaya tayo ni... Silver lining. Alright. Pag narinig tayo ni Uncle Trump niya, sabihin, ganon! Tuloy natin. What are you Tumigil ka nga, Uncle. Huwag ka masyadong makasarili. Grabe naman siya. Diba? Pero yun ang maganda, kumpara sa pinakamatitinding nangyari before na naranasan ng Pilipinas, mas kakayanin natin ngayon. Dahil may mga alternative tayo. Kasi that time, wala pa namang mga... Ano ba yun? Sinasabi niya. Yung solar, Solar. fuel, ibang alternative, tsaka yung mga naikasa na nating reserve. Mataas ang ating dollar reserve. Ang matindi ron, yung isang pinakamagandang binanggit ni Sir Luis is no need to panic. No need to Kaya panic. natin yan. Kayang-kaya. Maalalagpasan natin yan. Naman. Basta tayong lahat magkakasama. At magtitipid. Oo. Diba? May isang hinihintay na bumaba eh. Hindi ko na pwedeng banggitin. Hindi. Wag na? Yung binabanggit niya kanina, yung sa 4-day work week, hindi naman kasi lahat. Oo. Tama Limited naman. lang talaga. Oo. Empalsamador niya, hindi pwedeng mag-work Yung from home. security guard, May sinibak dun sinibak, grabe. Nag-apply siya ng work from home Sinibak siya sa trabaho. Nag-request siya ng work from Oo. home. Ang tanong ko naman kasi, Kuyang Winner, Engineer Winner, mga kabalitan, kabalitaktakan, kung security guard ka, mag-work from home ka, sino babantayan mo? Bahay mo, pamilya mo? Trabaho ba yun? Hindi, pati rin yung driver, hindi rin pwede. Driver work from home. Work from, hindi pwede. Hindi rin pwede, Hindi no? pwede. Talino mo. Nilmasal mo ngayon. Ha? Tinapay. Putok. Anyway, yun ang maganda. Magandang sinabi niya. Kayang-kaya natin to. Manageable, pero syempre, depende sa magiging tagal nung crisis. Hindi, yung punot dulo kasi talaga, yung presyo ng produktong naman petrolyo kasi talaga. Kasi domino effect yan eh. Di ba? Ano man ang ating gawin, doon pa rin Oo. patungo. Yun ang ugat talaga eh. Ugat. Di ba, Manong Joe? Yun ang problema dahil... Hindi, kasi nagpatupad sila ng ano eh. Pero wala naman Diba? daw kaugnayan sa ano. O, yun. saan nila iuog na yun? Yung kasi tumaas daw yung generation. O, saan ba galing yung generation? Kuryente. Oh. Ano ba Ano ginagamit sa kuryente? Diesel din yan Oo nga, Wala na ba? diesel. Manong Joe, ano ba Manong Joe naman? pa, liwanag nga. Kasi ang binanggit lang ni Manong Joe Walang kahapon, kaugnayan sa tensyon. itong Marso pa lang. Okay. May tag-init pa. Okay. Oh. Niniwala naman tayo sa kanya eh. Oh. Kay Manong Joe. Manong Joe. Alright. Alam Sige, mo na. tuloy natin ang pagbabalita. Pasada Balita. Inaasang hihina ang purchasing power ng publiko sa nagpapatuloy na tensyon sa pagitan ng Amerika, Israel at Iran. Ayon kay geopolitical analyst Professor Ana Malindog Uy, ito ang pangunahing epekto ng sigalot sa Middle East kung saan posibleng hindi na sapat o kayang sustentuhan ng mamamayan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Sunod din ito ng malaki ang pagtaas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo na may domino effect sa mga pangunahing bilihin sa merkado. It ni Malindog Uy na tumataas ang presyo ng langis, ngunit sahod naman ng mga manggagawa nananatiling mababa kung kaya't lumiliit din ang kanilang purchasing power. Ang tensyon anya sa Middle East, may malaking impact sa ekonomiya ng bansa lalo na kung magpapatuloy pa ito at walang makuhaan ng supply ng langis ang ating bansa. Pasada Balita. Nag-aaralan pa ng AirAsia kung paano magpapatupad o paano i-adjust ang kanilang airfare habang nananatiling abot kaya ito para sa mga pasahero. Ayon kay AirAsia Head of Communications, Tricia Terada, ito'y bunsod na rin ang pagsirit ng presyo ng krudo sa international market sa bunsod ng nagpapatuloy na kaguluhan sa Middle East. Aminado si Terada na market-driven ang presyo ng airfare kaya't kailangan itong pag-aralang mabuti lalo't papalapit na ang Semana Santa.
Yung pricing po kasi namin, it's market-driven. So, nakadepende po siya. So, we are studying and really assessing kung paano po yung impact sa business, and at the same time we are doing our best to also cushion the impact dahil po ang model po namin ay low cost. So ginagawa po ng management ng AirAsia lahat ng makakaya para po manatili po yung low cost model namin para despite the circumstances or situation that we are in, ma-provide pa rin po namin yung low cost service namin sa ating mga kababayan. Madala pinag-aaralan na rin ng AirAsia ang pagko-consolidate ng mga flight nito pero wala pang opisyal na pahayag ang kumpanya hinggil sa detalye. Pinayuhan naman ni Terada mga pasero na mag-book na habang maaga upang hindi maabutan ng pagmamahal ng pamasahe. Ang pinaka-advise po namin as early as now, kung kaya naman po, i-book na po natin yung mga flights natin, iwasan po natin yung last minute na pag-purchase kasi po that way, mas makakatipid tayo and at the same time, may iwasan natin yung pagtaas ng presyo. So as early as na kung kaya po, i-take advantage din po natin yung mga sale left and right na nangyayari. Po ang tinig ni AirAsia Communications Head Tricia Terada sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Samantala, Pangulong Marcos nagtakda ng mga kondisyon para sa tapyas buwis sa langis. Nagbabalik, Patrol 13, Gilbert Perdes. Isiniwalat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maaaring ipatupad ng pamahalaan ang pagbabawas ng fuel excise tax kapag pumalo na raw sa itinakdang antas ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado. Ayon sa Pangulo, plano niyang certify bilang urgent ang nasabing bill sa nahakbang nga para magbigay sa kanya ng emergency powers upang tugunan ang tumataas na presyo ng petrolyo kapag natapos na ang committee reports ng Senado at Kamara. Paliwanag ng Pangulo, maaaring gamitin ang nasabing kapangyarihan kung ang presyo ng Dubai crude ay pumalo na sa average na $80 per barrel at sa loob nga ng isang buwan. Gayunman, nilinaw ng Pangulo na hindi otomatikong magre-resulta ang pag-abot sa naturang threshold sa pagbawas ng excise tax, kundi magbibigay lamang ito ng kapangyarihan sa Pangulo na ipatupad ang hakbang kung kinakailangan. Tiniyak din ni Pangulong Marcos na sapat ang supply ng langis sa bansa sa kasalukuyan at may mga karagdagang shipment na paparating habang patuloy na naghahanap ang pamahalaan ng mga alternatibong supplier upang matiyak ang sapat na supply ng petrolyo sa bansa. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may todong las. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Dalawang chartered flights inihahanda na para sa mga OFW sa Middle East ayon kay Pangulong Marcos. Isa pang report buhat kay Patrol 13 Gilbert Perdes. Inanunsyo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na naghahanda na ang pamahalaan ng dalawang charter flights upang maiuwi ang mga OFW na apektado ng tensyon sa gitnang silangan. Ayon sa Pangulo, handa ang gobyerno na tulungan ang lahat ng mga Pilipinong nais umuwi sa bansa habang nagpapatuloy ang krisis sa rehiyon. Sinabi ng Pangulo na nakapagpadala na ng ilang Pilipino pabalik ng Maynila ang 3 commercial flights ng Emirates mula naman sa Dubai, United Arab Emirates. Dagdag pa ng Pangulo, isang charter flight ang planong lumipad mula Riyadh upang isakay ang mga OFW mula Saudi, Kuwait at Bahrain, habang ang isa naman ay manggagaling sa Fujairah, UAE para naman sa mga Pilipino sa Dubai. Target umano ng pamahalaan na umalis ang flight mula Fujairah sa Marso 13 at inaasang lalapag sa Maynila kinagabihan ng parehong araw o madaling araw ng Marso 14 sa tulong na rin ng mga ahensya gaya ng Department of National Defense at Civil Aviation Authority of the Philippines. Patrol 13, Gilbert Perdes para sa himpilang may dodolas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Sa pagkakataon po ito mga kabalitaan-kabalitaktakan, tayo po'y pinalad naman makakausap ang mismong Executive Director ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association na si Ginoong Steven Cua. Sir Steven, good morning po. Johnny Banyas, True na Sina. Live na po tayo sa DWIZ, Alo Channel 23. Sir? Morning po, sir. Yes, good morning, Drew at John. Right. Ilisang katanungan, sir. Kamusta na po ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa ating mga pamilihan, Sir Steven? Very stable for the moment, no? Kasi yun na nga, mga stocks na nasa shelves ng supermarkets are those already manufactured and delivered even before any missile was fired. Ha? May ina-expect po ba tayo ng biglaang pagtaas or pagbabago sa presyo, Sir Steven?
Yung pagtaas medyo siguro likely, 'di ba? Pero right now, wala pa. Sa palengke siguro. Kasi yung mga fresh produce, syempre araw-araw hinahatid 'yon. At kahapon nagtaas na yung medyo malaking adjustment sa presyo ng crudo, no? So, I guess medyo gumalaw na yung presyo sa palengke and fresh produce section ng supermarket. Sa inyo po, kailan nyo inaasahan? Well, yun na nga, kahapon yung mga fresh produce, no, medyo gumalaw na ng konti. Pero yung mga manufactured goods, processed goods, pricing is a management strategy. So, when you say kailan asahan, depende sa manufacturer. Kaya nga kinakausap ng DTI ngayon ang mga manufacturers. Meron bang dapat ikabahala ang publiko sa ngayon, Sir Steven? Dapat ba magpanik ang taong bayan? Yung mga tindahang catering to the may kaya, medyo may konting dagdag na bili ang mga tao, mga customers, no? You can hardly call that panic buying, and we should not, no, get into any panic buying kasi it'll worsen the situation, di ba? Dahil maubusan tayo ng mga supply. Pero yun na nga, yung mga doon sa mga tindahang may kaya ang kanilang market, medyo may dagdag na, may pila ng kaunti, no? Pero for those selling to the masses and those na daily wage earners, wala. Panic lang. Hindi... Yun nga problema. Parang kami lang yan, Sir Steven Puro panic Pagdag ng public, kaya huwag kayo mag-panic. Okay? Kalmado lang tayo. Medyo lang. Let's work this out. Government is trying to come up with different steps, no, to alleviate yung situation. No? Kaya sa Kongreso o kapon, pinagde-deliberate ka ng mga congressmen whether to provide the president with emergency powers, no, para i-suspend temporarily o kaya bawasan ng taxes at excise taxes and VAT, no, ng crudo. Do you agree with that, sir? Sorry? Do you agree with that, yung sa special power kay Pangulo? Yes, during times like this, if everybody wants to to soften the situation a bit, di ba? Kaya lang, yun na, siyempre, kailangan dapat defined, no? Yung limits, no, ng powers na yun, and maybe may put a term, no? Say 2 months, kailangan review, for example, no, di ba? Upon review upon Or 6 months lang, kung gano'n. Yes, parang gano'n. Dapat may period of time, no? Yun. Sir Steven, bukod sa DTI, paano nyo po pinupulis ang inyong hanay sa mga supermarket? You cannot do that right now, di ba? Kasi it's a free-for-all. But, syempre, habang nakikiusap ang DTI sa mga manufacturers, kami naman, syempre, we are asking our members to stay calm and not aggravate, no? Hindi ma-provoke, ma-aggravate, lalong madagdagan ang pressures, no, and tension we are all facing, no, I guess buong panig ng mundo at hindi lang naman tayo. Yeah. Sir Steven, sa mga miyembro po ninyo sa mga supermarkets po, Yes. kaya pa ba may mai-stretch pa ba mga stocks? ang ating mga stocks? Mga until when kaya? That is answerable only by the manufacturers and distributors. We're only on the receiving end, di ba? Yeah. We can order 1,000 cases, but if we deliver 2 cases, there's nothing we can do. Di ba? Wala po bang ikangay paglilimit sa mga pagbili? Yung iba siguro, no, na pag medyo nakita mahaba ng pila, no? In fact, gasoline stations yesterday, yung iba nagli-limit up to 1,000 lang per sasakyan ang pwedeng karga. 1,000 pesos. That's correct. Which I think is a good move kasi yung mga iba dyan, nagpapanik, swapan kanya-kanya na, di ba? Di ba? Yun na nga, yung sinabi nilang magdadala pa ng tangke, joke, pero kumbaga, there's no need for that. How much can your tangke fit? How much gas can you fit, di ba? So, wag na tayong mag-react ng ganitong klase, no? Kumbaga, wag yung swapangan na ako meron, bahala kayo sa buhay nyo. No? I think we should all work together. Government's trying to come up with the guidelines. The citizens have to be disciplined, no? I'm not just saying Philippines, no? Itong buong area, buong section ng mundo na kailangan nating pag-isipan para hindi lang tayo mag-survive from the war but survive from the economic effects of war. Alright. Sa inyo pong pagkakataon, Ginoong Chu, kukuha, baka may karagdagan pa po kayong panawagan sa ating mga kababayan. Go ahead, sir. Wala. Gusto ko lang sabihin na yun na nga, kailangan maging, wag tayo pasaway, number one, no? This is not the time to do that, no? We have to be more disciplined nga and patient, no?
and hope that government comes up with yung diskarte ng gobyerno, comes up with decisions na makakatulong Apo. sa atin over a longer period of time. Yun. Alright. May Salamat kasamang po, Sir amen. Steven. May kasamang amen. Aba, syempre, dapat. Tama, dapat tama. lang, Yan ang dapat huwag kakalimutan. lang. Oo. Sige Thank you po. so much, Have a sir. good day, gentlemen. Ingat po, Ingat po. Good luck. Good morning. Okay, sige po. Sige. Morning. Alright. Po mga kabalitaktakan, si Philippine Amalgamated Supermarkets Association Executive Director Steven Cua. Parang si Ginoong Sergio Luis Ortiz, Ortiz Luis Jr. Sabi nga nila, in short, don't panic! Yan. Diba? It's organic. Ay, Mig- iba pala. Grabe yung tao nung nasa likod. Iba na? Iba talaga. Don't panic. Hindi kasi ang problema, mga nagpapanik, may pambili yan eh. Eh paano tayo? Panic na lang. Puro panic tayo. Pero again, kung kinaya nga natin noong worst, ngayon pa ba? Ngayon Na marami tayong choices. Ngayon pa ba? Easy, sabi nga nila, easy. Kaya natin yan. Kalmahan nyo lang. Kalma lang. Relax, di ba? Chill. Kaya yung mga... Ikaw ba, ano ba gamit mo? Bisikleta o yoga bobs? Sinusubukan kong maglakad in a while. In a while. Kaya pag ginawa ko yun araw-araw, malamang bukas hanggang tuhod na lang ako. Ay, Layo. yung mga nagre-request na sa work from home daw, hindi naman pwede yung mga... Yung may mga piloto nagre-request, hindi naman pwede. Hindi naman pwede. Saka mga kapitan ng barko, pwede nyo bang gawin yun? Pati yung sa train, hindi pwedeng work from home. naman, hindi pwede. yan. Isip lang ng konti, ha? Gamitin natin yung natitira nating isip sa diskarte. Ha? Hindi naman yan. Diba? Gaya natin. Oh. Pwede naman tayo mag-work from home. Diba? Sepulturero, hindi pwede. Embalsamador. Hindi. Sepulturero. Kaya maraming nagagalit din kasi ginagawa. Tama naman yung sinasabi ng ano. Seryoso ka na dyan? Oh, seryoso. Seryoso. Ni Ginoong Ortiz Luis na talagang limited lang, limitado lang sa mga Hindi kasi certain lalo na industries. yung mga small mga micro, small, medium enterprise. Oo, talagang may hirapan, 'di ba? Anyway, kapit lang tayo dahil alam naman natin ang Pilipino pa ba? Resilient tayo Nako, 'di ba? Narinig ko na naman 'Di ba? Huwag nyo lang aabusuhin. gas na. Ay, yung sobrang pagiging resilient, nagiging revolutionary yan pag nagagalit. Gas na yan. O, sinasabi nila yung mga nagko-cover yung CNN International pag may mga kalamidad sa Pilipinas. Nakikita mo, pagka nakaganon, nagkakawayan, nakatawa. Pag zoom out mo, nasa ibabaw na pala ng bubong. Lubog na pala yung bahay, pero mga nakangiti pa, kumakaway. Tawa pa. Oo, pero wag niyong pupunuin. Oo naman. Sabi nga, ano? Una, salamat. Dapat yan. Judge! Dapat yan ang kalusin! Dapat ka nakalusin, Judge! Nasasamid na. Storya. Tayo pa ang tampok na balita. Again pinapagaang namin dahil ang bibigat. Kagaya po nito, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si DMW Secretary Hans Leo Kakdak na imbestigahan ang viral footage ng maling patrato ng isang migrant workers office employee sa mga OFW sa Bahrain. Ayon kay Palace Press Officer at Undersecretary Claire Castro, hindi kukonsintihin ng Pangulo ang anumang uri ng pang-aabuso sa mga public servant sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, nirecall na ang DMW migrant worker na si Anthony Aliermo sa kanyang home office habang nagpapatuloy ang administrative investigation laban sa kanya. Ito yata yung nagbanggit na walang pondo. Sige, kunin nyo. Magsumbong kayo. Yeah. May audio ba yan? May audio? Ha? Ay bang i-audio yan? May audio ba yan? Wala namang Yan ba? Sino dyan? Ganun lang ba ho kadali sabihin nyo? Nandito po kami ngayon. Anong bawal? Bakit bawal? Wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na ganun. Oo. Oo, sa Pilipinas meron yung ganito, bawal.
Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami ganun. Eh ngayon, kung sa saan ho kami galing, wala naman kami natatanggap na kahit kano. Kami dito, paano ho yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, magsumbong ang Manila ho ang nagsasabi, walang pondo. Sige, walang problema. Sa Manila. Walang pondo Wala na pondo. I-record nyo. Kahit magsumbong sa tayo sa Pilipinas. Ayun. Klase, no? Diba? Humihingi lang ng tulong at saka abiso yung mga kababayan natin doon. Mukhang iba. Mainit ang ulo. Mainit ang ulo ni sir. Well, Sumbong na kayo. So dapat yung magsumbungan. actually, kasi ganyan, hindi naman sa pinagtatanggol din natin yung mga ganyang klase ng opisyal. Apektado naman kasi lahat. Naman. Di ba? Kahit ultimo yung mga nandyan na... Tsaka may pressure din naman May kasi sa pressure kanila. naman kasi talaga. Kaya lang, sir, unang-una, Kayo yung nandyan trabaho nyo yan Trabaho nyo yan. Di ba? Trabaho nyo yan Yung mga nasa Middle East niyang mga sinasabi ng nagsumbong sa Senado Hindi kayo makontak O, di ba? O, ano sabi ng mga senador, ng mga mababatas natin? Kasama sa sinumpaang tungkulin nyo yan. Hindi naman araw-araw may krisis Kung kailan kayo kailangan, tsaka kayo wala. Alam naman natin na naiintindihan naman natin din yung kanilang Oo panig, naman. pero kailangan i-mandato nyo, gampanan nyo yung At papel kailangan mo nyo. bang sermonan? Ayun pa. At taasan ng boses. Sabihin, sige, magsumbong na kayo sa kung gusto niyong Yun pagsumbungan. pa. Unethical yun, kuyang, di ba? Napaka-basic nun Oo nga. Lahat tayo nangangailangan para sermonan mo yung mga pressured din na kababayan mo. Pero hindi po kayo saklaw ng 4-day work week diyan mga empleyado ng Wala kang pondo, ano ka ba? DFA at DMW diyan sa Middle East. Actually, hindi na siya covered. Hindi na siya covered. Vaccine Wala na trabaho. Wala na. Pero nililinaw po ng Department of Labor and Employment na hindi otomatikong ipatutupad sa pribadong sektor ang 4-day work week na ipinanukala para sa mga tanggapan ng pamahalaan o ipinatupad sa mga tanggapan ng pamahalaan simula nitong Lunes. Ayon kay DOLE Bureau of Working Conditions Director Alvin Curada, ang pagpapatupad ng flexible o alternative work arrangements sa mga pribadong kumpanya ay nakadepende sa kasunduan ng employer at mga empleyado. Hindi anya angkop sa lahat ng industriya ang nasabing sistema, kaya't kailangan ng konsultasyon sa pagitan ng management at mga manggagawa bago ipatupad ang anumang pagbabago sa schedule ng trabaho. Iginit din ni Corrada na maaaring magpatupad ng ibang sistema tulad ng extended work hours mula Lunes hanggang Huwebes o rotation ng mga empleyado basta't natutupad pa rin ang 40 oras na trabaho kada linggo. Binigyang diin ang kagawaran na hindi dapat mabawasan ang sahod at benepisyo ng mga manggagawa sa ilalim ng ganitong setup at dapat pa ring sundin ang mga labor standards. Pasada Balita. Kinumpirma mismo ng Department of Migrant Workers na nawawala isang Filipino seafarer matapos i-deploy ang sinasakyang tugboat upang tumulong sa isang barko sa Strait of Hormuz. Ayon kay DMW Secretary Hans Leo Kakdak, nakipag-ugnayan na sila sa pamilya ng seafarer upang magbigay ng kinakailangang tulong. Atay sa ulat, nagdeklara ang DMW noong linggo na ang Persian Gulf at a Strait of Hormuz bilang War Risk Operations Area dahil sa tumitinding tensyon sa Middle East. Ano nang may isa pang Pilipinong seafarer na naiulat ding nawawala matapos tamaan ng missile ang tugboat na kanyang sinasakyan habang nasa operasyon sa Strait of Hormuz. Pasada. Ng ilang pang mga balita, nilinaw ng dating tagapagsalita ni dating Vice President Leni Robredo na ngayon ay alkalde ng Naga City na hindi dapat ibase sa convenience ang bubuing alyansang tatapat kay Vice President Sara Duterte sa pagkapangulo sa 2028 elections. Sa gitna ito ng mga panawagang itambal kay Robredo ang manok ng kasalukuyang administrasyon sa nasabing halalan. Bigyang diin ni Attorney Barry Gutierrez na mahalagang mayroon pa ring magkakaparehong prinsipyo ang bubuing alyansang lalaban kay VP Sara. Batay naman talaga yan sa kung sino yung nagkakaroon ng pagkakapareho ng prinsipyo na dapat ipaglaban sa 2028. Naniniwala kasi ako ng pag-aalyansa sa politika. Hindi lang pwedeng pagbatayan yan sa convenience. Nakita nga natin itong naging kakanasan itong so-called unity team. Noong 2022, nagsama sila, sinasabi nila na pareho daw ang kanilang pinaglalaban. Wala pang kalahati ng termino. Grabe na yung naging away.
Samantala, naniniwala naman si Gutierrez na masyado pang maaga para pag-usapan ang posibleng pagsasanib puwersa ng mga dilaw at pula o ang kampo ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Robredo. Medyo masyado pang maaga para pag-usapan yung alyansa. Magdesisyon muna kami. Sino ba ang kandidato? Kung meron ng kandidatong malinaw, 'di ba? Tsaka natin pag-usapan kung sino ang may kabukasan para kung sakaling magkaroon ng alyansa. Pero anumang alyansa, gaya ng binanggit ko, ang kailangan pagsimulan, hindi lang convenience, hindi lang dahil kailangan natin magsama para manalo tayo, kundi meron talaga tayong common na pinaglalaban at pinaniniwalaan para sa gobyernong gusto nating ibabuhin. Kapatinig ni Attorney Barry Gutierrez, dating tagapagsalita ni dating Vice President at ngayon Naga City Mayor Leni Robredo sa panayam ng DWIZ. Pasada Balita. Balitang pangkalakalan. Bahagyang lumangas ang piso kontra dolyar na magsara ang palitan sa 58.896 pesos kahapon. Ito'y matapos maitala ang all-time low na 59.50 pesos noong Lunes. Kaugnay nito, bahagyang nakabawi rin ang PSE Index nang tumaas ito ng 2 hanggang 6,000%, matapos din ang pagbaba ng halos 5% noong Lunes. At ay sa ulat, maaaring bunsod ito ng anunsyo ni Uncle US President Donald Trump na halos patapos na ang gyera kontra Iran. So din ito, nabatid din na bumaba ang presyo ng benchmark Brent crude oil sa $90 per barrel level, isang araw matapos muntikang pumalo sa $120. Pasada Balita. Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Umabot na sa 84 ang bilang ng mga batang nasawi habang halos 700,000 na ang nawala ng tirahan bunsod ng mga pag-atake ng Israel sa Lebanon. Ayon sa mga otoridad, nadamay ang Lebanon sa US-Israeli war laban sa Iran nang maglunsad, magpakawala ng rockets at drones sa Israel ang Hezbollah na isang militant Lebanese group na suportado ng Iran. Ayon sa World Health Organization, mabot na sa halos 500 ang patay sa gyera at mahigit 1,300 ang sugatan, kabilang na ang nasa 260 na bata. Ipinalawanag din ng WHO na karamihan ng mga pag-atake ay sinagawa sa mga urban center tulad ng Beirut, kaya't maraming bata ang namatay. Pasada Balita. Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Sports update mula kay analyst Anjo Renion. Pasok na sa knockout stage ng 2026 AFC Women's Asian Cup ang Philippine Women's Football Team o ang Filipinas. Kasunod ito ng 4-0 victory ng Japan kontra Vietnam sa Group C match ng naturang kompetisyon kahapon, dahilan upang makapasok sa susunod na round ang Filipinas sa bisa ng goal difference. Bonso nito, makakalaban ng Filipinas ang Japan sa Linggo, Marso 15 para sa pwesto sa semifinals. Matatandaang nagtapos sa ikatlong pwesto ang bansa sa Group A kung saan nakalaban nila ang South Korea, Australia at Iran. Para sa balitang pampalakasan sa impilang may totong lakas, DWIZ, ako po si Anjo Renion, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita. Balitang pangkalusugan. Yung balitang pangkalusugan mo, parang ngayon ko lang narinig yan. Ha? Smiling depression? Smiling depression ba? Ano kaya yan? Paano ba problema niya? Hindi kaya si Joker yan? Ha? Na nakangiti kahit malungkot? Ano kaya yan, Doc Camille Garcia? Pero ipaliwanag muna, pakinggan muna natin ang ano ba ang sintomas nitong smiling depression mula kay Monique Togade.
Alam mo ba, ang smiling depression ay isang kondisyon kung saan nagmumukhang masaya ang isang tao sa panlabas nito, ngunit nakararanas pala ng matinding kalungkutan o depresyon. Ayon sa mga health expert, madalas itong makita sa mga taong nagtatago ng kanilang tunay na nararamdaman at patuloy na nagpapakita ng kasiyahan sa harap ng karamihan. Ilan sa mga senyales nito ang matagal na kalungkutan, pakiramdam na walang silbi, pagkawala ng interes sa mga dating gawain, at hirap sa pagtulog o pagkain. Maaari rin makaranas ng pagkapagod, pagiging irritable, pag-iwas sa mga tao at hirap sa pag-focus o konsentrasyon. Paalala ng mga eksperto, mahalagang makipag-usap sa mga pinagkakatiwalaang tao o humingi ng tulong sa mga profesional. Kapag may senyales ng depresyon, tumawag sa National Center for Mental Health Crisis Hotline na 1553. Para sa Balitang Pangkalusugan, ako si Monique Tugade, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Naman pala yun. Parang yung yung mga komedyante, kuya, na pag nakaharap sa camera Alala ko si at nakaharap sa Robin Williams. Pag maraming kaharap na tao, ang saya-saya. Pero pag mag-isa na, sobrang lungkot pala. Depression pa rin. Marami sa US yan. Actually, hindi lang. Sa Asian, marami niyan. Of course. Oo. Sa Asian, diba may mga Korea? Suicidal Korea, nga. sa Suicidal tendency. Pero yung mga dapat yung bagay na yung pinag-uusapan yan, may kasamang professional. dapat. Kaya, dahil dyan, showbiz update na tayo. Pasada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh, DWIZ Showbiz News! Ating taga-showbiz chika, actually lagi itong nakangiti eh. Hindi lang halata. Ganon? Oo. Kasi nakangiti, nakasimangot yung mamang ito. Pareho itsura eh. Gantengan. Andyan ba? Andyan ba? Andiyan wala. Sorry. Showbiz update mga kay Benny! Binibigoting smiley! Antoine! Para sa aking balitang showbiz, itinanggi na aktres na si Janine Gutierrez ang mga kumakalat na usap-usapan sa social media na buntis na siya. Nagsimula ang issue matapos magkomento ng isang netizen sa kanyang post kung totoo ang balitang siya ay nagdadalang tao. Agad namang sumagot ang aktres at diretsahang sinabi na fake news bilang paglilinaw sa kumakalat na usap-usapan. Kasalukuyang karelasyon ni Janine si Jericho Rosales na una nang naling sa kanya noong 2024. Kamakailan lang din ay magkasama ang magkasintahan sa pagdiriwang ng karawan ng lolo na aktres na si Eddie Gutierrez. At iyan aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Pasada Balita! Sa atin naman pong good news, Hakot Award ang isang grade 6 student mula Puerto Princesa City, Palawan na si Scarlett Gumabong matapos manalo sa international competition sa Math at Science. Congratulations kay Scarlett. Nakuha lang naman ni Scarlett ang silver medal sa Philippine International Science and Math Olympics sa Davao nitong Pebrero 27 hanggang Marso 2. Bukod dito, nasungkit din ni Scarlett ang bronze medal sa Vietnam International Applied Mathematics Competition sa Da Nang na ginanap naman noong nakarang linggo. Kasama ang iba pang kabataan mula Pilipinas, hinarap ng grade 6 student ang mga kalahok mula sa iba't ibang bansa sa Asia, kabilang ang Thailand, Laos, meron ding mga lumahok sa Mexico at from South Africa. Dahil sa dedikasyon at sipag ni Scarlett, labis siyang ipinagmamalaki ng Puerto Princesa, Palawan at syempre ng buong Pilipinas. Congratulations. Very Good news yan, ha? Congrats. Naalala ko tuloy ng kabataan ko, nung elementarya ako. Pambato rin ako eh. Sa English. Oo, kaya lang, maagang nagbisyo, nabarkada. Ako rin eh. Napariwara ang buhay. Quiz B tsaka spelling. Ganun? Oo. Ano nangyari? Talo. Kaya, isinaba ka na nga, gusto mo pa manalo. Demand ba kayo? Anyway, may paalala lang ha, bago tayo tuloy magpaalam. Sa mga negosyante, sa mga gasolinahan, sa lahat po, alam namin po ang domino effect niyan. Pero wag naman tayo maging ganid. Okay? Lahat po tayo apektado. Magtulungan tayo. Wag din magpanik. Nagustuhan ko yung sinabi ni Sir Sergio na Ortiz Luis na trilyon piso nga ang nawala. Nawala sa pagbaha. 130, binabanggit mo, 136 billion lang.
nakatayo pa rin tayo. Pero iwasan natin hanggat maaari yung pagiging makasarili at ganid. Wala po tayong matutunguhan dyan. At sumayin niyo po ang Wednesday edition pa lamang ng inyong nag-iisang pasada balita. Dito lamang yan sa DWIZ, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama. Kami po ang inyong naging kabalitan at kabalitaktakan, Johnny Banyes. At Drew Nasino. At tabayanan na po ang susunod na palatuntunang Karambola. Oras! 8 a.m. na, you know! Happy weekend! Ingat! Woo! Ang mga balita, dudublehin ng pasada. Ang mga kontrobersyal, mga viral, mga trending na mga tao.